hanapin mo na sa Facebook, Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara, that's DJ space K-A-R-A. At paki-like and share mo na ang live video natin para masaya ang buhay nating lahat. Like, and share. Ayan, hello po sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan today. Hi kay Mami Olet pala. Kahapon pala ang kanyang birthday. Sabi ko pa naman kahapon, advance. Yun na pala yun. Ayan, hello. At sa lahat din na may mga celebration today. Ayan. Anyways, ayan, welcome back, Balakubak. So pag-usapan natin ang ating story kanina, pero bago ang lahat, mag-hi muna tayo kay Papa Jackson. Hey Papa Jackson! Hi! Where Hello. have you been? I've been to London to visit the Queen. Sombrero mo. Ha? Taray ng sombrero mo. Diba? Bagets na bagets ang ano mo ngayon. Ano ka ba? Tagal ka sombrero to. Ay, ngayon ko na napansin. Because you don't look at me. Ah! Hindi Anyways, kumusta naman ang buhay-buhay? Eto, maraming Traffic ba? galos. Traffic ba? Ha? Traffic ba? Hindi. Kasi pag Lunes na Lunes, di ba yun ang traffic na malala? Actually, today is a really confusing day kasi akala ng iba, today is a holiday. Oo. Kasi alam mo, ang announcement ng government, walang holiday ngayon. Oo. Tapos, pag tinignan mo naman yung Google Calendar holiday siya ngayon. Oh, nakalagay ba sa Google Calendar? Makikita mo sa Google Calendar. Pag naka-green siya, holiday siya. Actually, na-confused din ako kasi nung nagtanong ako sa'yo kung may pasok, sabi mo, wala. Kasi kahapon, sabi ina-assume ko na laging pag green ay holiday. Oo, kaya nung nag-live ako last night, sabi, wala, may pasok po. Sabi ko, Ayan, patay tayo dyan. Tignan mo, yung lahat ng green. Oo nga, oo. So, Anyways, how is your Monday? okay naman, pero late ako nagising kanina kasi 5 a.m. na ako nakatulog. Ay, bakit? Anong ginawa mo? Sobra akong, tingnan mo yung mga ugat ko dito sa gilid, naglabasan siya kanina. May eye bag siyang ugat mo. Actually, kagabi pa. So sabi ko, ang lala ng migraine ko. Di ba kaya nagpa-deliver pa ako sa'yo ng gamot? Sabi ko, may gamot ka ba dyan? Pag ginawa mo akong butika di ba? Hindi kasi talaga hindi ko na kaya. Para na akong hihimatayin sa sakit. Minsan lang ako i-migraine ng ganong kalala. Sabi ko, ba't kaya inatake na naman ako ngayon? So, ayun. Siguro dahil sa puyat ng mga nakaraang gabi, napuyat ako, tapos yung stress pa sa kakaisip, yan talaga nakakaano talaga yan nakakasama sa pag-iisip. Oo. So, naglalabasan kagabi yung ugat ko, tapos nahihilo ko, nag-blur yung paningin ko. Talaga? Nag-chat na ako sa'yo kasi wala na mauutusan para bumili ng gamot. Oo. So yun, kaya 5 a.m. ako nakatulog. Hindi ko talaga kayang nawala din naman yung sakit, pero yun nga lang, nalipasan ko na yung antok ko talaga. Kaya hindi na ako nakatulog sa tamang oras. No. Yun nangyari. Kaya late ako nagising kanina dahil napahaba yung tulog ko sa pagod, ganon. But anyways, ayan. Eto na, pag-usapan natin yung story natin. Sabi nito, magpa-check up daw ako. Nagpa-check up na po ako. Lahat ng check up about sa migraine ko, sa, ano man tawag sa doktor ng ganon? Neuro. Nagpa-neuro Neurologist. Yes, nagpa-neuro na rin ako, pero hindi po talaga makikita yon. So, sabi nila, parang suspectively daw na kapag ganito, hindi kasi natitrace yung aneurysm sa sa MRI or sa kahit na basta may mga trigger lang siya kapag may yung ugat mo naglalabasan o kaya yung blurry yung vision mo, yung ganon, super duper migraine, pero hindi mo siya masasabi kung yun na talaga yon. So wala siyang trace na kahit kahit nagpa-check up na ako, wala talaga siyang trace. So na lang siya, siguro bigla na lang. So, ganon, ang hirap. So iwas na lang sa mga bagay na makakapagpa-trigger ng sakit ng ulo, ng paglabas ng ugat. Yun na lang yung mga dapat kong iwasan kasi wala talagang trace po siya. So anyways, pag-usapan natin ang ating story kanina, the story of Harvey na 22 years old, tapos 22 years old pero hinihigpitan pa rin siya ng parents niya. Maraming bawal, maraming restrictions, may mga curfew, and feeling niya nasa tamang edad na ako kasi 22 years old na ako. Pero bakit ganun pa rin kahigpit ang mga magulang ko sa akin? Actually, nakikinig ako sa kanya, nagigigil ako dyan kay Harvey. Bakit ka nanggigigil? Alam mo, more than anything, it's a logistical problem. Nasa wastong gulang na po ako, pinagigpitan pa rin ako, nakikitara ka eh. Nasa tamang gulang ka na, nakikitara ka pa. If you want things to happen your way, get your own place. Prove them wrong or prove them your capabilities, 'di ba? May example ako ha.
Si Harvey tatanga-tanga yan eh. Hi! Totoo. Tama. Di ba pinagigpitan siya? Ayaw siyang palabasin, di ba? Na-aksidente siya, sino papagamot sa kanya? Magulang niya. O pala naman eh. Di ba? Harvey, sinasabi ko sa'yo Magulang mo. Bakit sila pwedeng walang say? If you want the things happen your way, pack your things, get your own house, di ba? Tapos, things will happen your way. Tingnan natin kung anong gagawin mo sa buhay. Now, yung sinasabi niya na pagkatapos niya mag-aral, sagot niya yung magulang niya. I think that part naman is normal. Normal, di ba? Oo. Normal naman yon na pag tumanda tayo, hindi naman, tayo mga pen, hindi mo tayo obligay. Pero hindi dapat obligation, di ba? pero tayo mga mabubuting anak, hindi naman lahat mabubuti, di ba? Inuobliga natin yung ating mga sarili. Tayo nag-uubliga. Nasa sarili mo na yon kung gagawin mo yon. Kumbaga hindi ka dapat obliged na kailangan ganito kailangan palitan mo. Kasi meron din namang iba na naniniwala ko dito may mga iba in reality na yung mga magulang ginagawang investment yung anak. Na parang kailangan anuhin mo ko kasi ako nagpaaral sa'yo. Kailangan ganito ang gawin mo sa akin Yun naman yung very wrong. Hindi naman din masama kung if you're not crossing the line. I think kapag ganun, parang hindi magandang, syempre ang anak mo ay hindi mo pinanganak para maging investment. Tama ka. Pero halimbawa ganito. Ako yung magulang, mahirap akong lumaki. Tapos, may anak ako na may talent. Alam ko na yayaman kami pagka syempre tulungan ang tawag doon. Diba? Na-nurture ko. At tapos kumbaga isinubo sa mga audition at nagtagumpay. I think kung yun ang definition mo of investment, I think it's okay. Pero pag dumating yung punto na halimbawa kumikita na yung anak tapos kinukuha ko lahat ng sweldo, it becomes wrong. Yun. Hindi, at saka sa ganung aspeto. Yung investment na susumbatan mo na kailangan ganito, yung demanding. May ganun kasi, di ba? May mga ganun kasi na wait lang. Parang habang buhay mo magbabayad ang anak sa magulang kapag di ba out of love kaya mo ginawa yung anak mo. Totoo naman na tumanaw din tayo ng respeto at utang na loob sa mga magulang natin. Pero kung minsan din may mga iba na nag-overboard na di ba yung iba nga magtrabaho ka kasi kailangan diba, wait lang naman. Diba? Isipin nyo rin yung mararamdaman ng mga anak ninyo. Pero itong si Harvey, I think yung pagiging strict sa kanya ng mga magulang niya, may pinanggagalingan lagi ang mga magulang kung bakit sila strict at kung bakit sila maluwag. Kasi more than anyone else in the world, mas kilala nila ang mga anak nila at alam nila yung qualities ng anak nila, yung personality. Alam nila yung dapat at hindi dapat din. Kasi kasama mo sa buong buhay mo kasama mo sa bahay hanggang sa lubaki. So alam mo kung ano yung pangangailangan nung anak. Diba? Kagaya ko, eto sobrang relate ako sa story ni Harvey kasi... Ay, di hindi ba? Hindi ka relate dito. Relate ako in a way na sobrang higpit din sa akin ng nanay ko. Pero number one reason is kaya mahigpit sa akin is because wala akong tatay. So ibig sabihin, sobrang strict niya, sobrang takot siya na kung anong mangyari sa akin. Wala siyang ibang makakausap na partner. Kumbaga may pinanggagalingan. So ako lang lahat bilang single mom. Tapos pangalawa, natatakot siya kasi daw, syempre parang overprotective dahil pag medyo may itsura, ganyan. Mag-iingat daw siya, baka makidnap. Sabi ko, ang OA mo naman. Pero syempre, hindi mo maaalis yung sa mga magulang na kung ano yung maramdaman nila May mga kwento sila in the past na alam nila na ayaw nilang mangyari din sa'yo. Diba? Tama. Tapos pangalawa, ayaw nilang ma-influence ka ng hindi magagandang mga tao sa paligid mo. Yung gusto nila good influence yung nasa paligid mo. Pag alam nila na medyo may mga lumalapit sa'yo na bad influence, syempre, iingatan ka talaga nila. Kasi gusto lang nila yung best for you. Feeling ko yung attitude ng magulang ni Harvey towards him is born out of concern. It's not harmful. It's born out of concern. Nagkataon lang na si Harvey nako-compromise yung kanyang kabataan. I can very well relate kasi maglaro nga lang sa labas, hindi ko magawa ng bata ako. Ay, alam mo pareho tayo. Nagagalit nanay ko. Ako hindi ko na-experience nung high school ako. Hindi ko na-experience mag-JS prom kasi hindi ako pinayagan. Pero sa amin naman. Hindi ko siya makalimutan hanggang ngayon. Oo.
Hindi ko sabi ko, bakit kailangan... Buti na lang at least wala kang maaalalang nakiyaw sa'yo doon. Wow! Grabe Hindi ko na-experience yung gano'n, yung may lalapit sa'yo, makapagsayaw sa'yo, mingle-mingle. Kaya tinan mo, nung nag-work na ako, natuto ako makipag-socialize, gusto kong gumimik ng gumimik kasi hindi ko siya na-experience. So may story siya. Diba? Kasi parang na-deprive ako sa gano'n. Pero mo lahat ng classmate ko nandun sa event, tapos ako nasa bahay, natutulog. Kasi bawal akong pumunta sa At least JS hindi ka prom. puyat, okay na yun. Diba? Alam mo, hindi rin kita pwede maging tatay kasi hindi mo na Ay hindi nakapapayagan. pag tatay mo ako, makakapunta ka. Ay, papayagan mo pala ako. Sobrang Hindi ako luwag mo pala. hindi ako mahigpit na tatay. Oo, super luwag mo pala. Bibili pa kita ng damit mo. Kakabugin yung pinakamayaman sa klase mo kahit mahirap lang tayo. Pero syempre dapat din may mga restrictions din yan sa pagpayag sa mga anak. Hindi naman pwedeng sobrang higpit, hindi naman pwedeng sobrang luwag. Parenting style is always exclusive to the parents. Hindi mo pwedeng ituro sa magulang na mali yung pagiging magulang mo sa anak mo. Kasi after all, ikaw yung magulang niyan eh. Hindi pwedeng ituro sa ibang tao yan. Syempre ang ituturo mo lang sa mga magulang mo, turuan nila ng magandang values ang anak nila. Yes, tama. Yun yung importante 'di ba? Kung ano man yung style ng parenting nyo, basta turuan mo lang yung anak mo na maging yung core, the basics. maging mabuting tao, The maging basics, magalang, marespeto, and yung yung values talaga na gusto mong i-imply sa kanya hanggang sa lumaki siya. Ito maganda to, Ara. Ganon. Kausapin natin yung matigas ang ulo na lumalaki. Sino? Tita Cora. Ay! Ay, nako. Ito, dito ka, Tita Cora. Grabe ka naman sa matigas ang ulo. Matigas ang ulo niya. Kailan na lang Ikaw ba sumunod? hindi matigas ulo mo dati? Hindi. Masunurin siya? Masunurin ako. So ngayon ka lang naging Alin? Hindi, wala. Dito tayo. Hindi, totoo nga, Tita Matigas Cora. ang ulo. Sila ni Jeff. Iba Uy, dito ka. Uy, tumupo ka na. Tawag ka na. Halika, ano ayaw mo? Ha? Hindi, totoo. Iba kasi si Jeff, Tita Cora. Jeff. Si Tita Cora kasi, nung time na yun, alam niya yung mga bagay na gusto niya na hindi magets sa mama namin. Patay tayo dyan. Oo. Ayan, dito ka. Talongin natin based on... Ako din naging matigas ulo ko. Kasi ako naman naging matigas ulo ko dahil sobrang higpit naman. Minsan kasi may effect din na ganun eh. 'Di ba? Kapag sobrang higpit sa'yo, parang ikaw yung kakawala. Teka lang, wala pa mic. Meron na ba? Meron na ba? Akala ko wala pang mic. Ayun. Mahigpit ba mami mo? Hindi siya mahigpit. Hindi, ako kwento muna. Okay. Nung panahon na na lumalaki kami, yung mama namin, mula sa akin hanggang kay Joanne, may palo pa. Kaya pa ng katawan niya mamalo. Oh, Pagdating kay Joseph, hanggang pababa na onwards. sa kanila. Ay, so hindi Hindi na ka ba namalo si napalo? mama. Ay hindi, napalo ko. Napalo ka. Oo, napilitan Pero na hindi lang. yung malala. Ganon. Hindi malala din. Malala hindi rin na pala hindi na napalo. visible sa kanila yung palo dati. Kasi sa wala amin. pala Kasi ako. wala na sila Oo, noon. nasa Umalis ka Manila na. pala. Saan ka pala punta Nasa Nasa nun? Manila Nag-aaral na ako sila. ng They're college. working for us. Okay. Ano ka Charot lang, umalis ka. Yes. Okay. Pero naniniwala ko dito, Cora, na may panahon talaga na marirealize mo na yung magulang mo may punto sila. Hindi yung Ano magulang mo ang magpaparealize sa'yo kung kailan ka titino. Ikaw. Yung panahon ang magpapakita sa'yo na ay tama yung ginagawa ng magulang mo sa'yo dati. Oo. So nahigpitan ka din na Oo naman. Ako kusa akong kumawala sa lumayas ako, nagkaroon ako ng sarili kong buhay, ganyan. Tapos na-realize ko, sabi ko, yung life na ino-offer sa akin outside, may mas best version nun kung sumunod ako sa nanay ko. Pero nung syempre, kailangan kong panindigan. Ito ako dapat. Tinuloy-tuloy ko. Hanggang sa nakikita ko na, ay oo nga, ito nga yung sinasabi ng nanay ko. So na-realize mo nung Oo. wala ka na sa poder ng Ang pagkakaiba namin, kami pag napagalitan, susunod, Tita Cora, papangatawanan niya. I'll run away. Oo. Hindi ko yung parang number 1 ka, ako number 2, ganon. Lalabanan ko yung sasabihin mo, papatunayan ko na mali ka. Pero there comes a time na sabi ko, ay hindi pala habang buhay dapat laban, bawi, ganon. Pinarealize sa akin ng panahon na na dapat sumunod ka din, ganyan, hindi ka laging ganon. May event ba na nagpa-realize sa'yo na Oo. ito yung yung triggers, Madami. yung trigger sa'yo na Madami tama pala si pagkakataon na pinarealize sa akin ng pagkakataon na pinatunayan sa akin na ay tama yung sinasabi ng nanay mo sa'yo dati. Though dati hindi ko naiintindihan na ang higpit, parang feeling ko kontrabida yung nanay ko, feeling ko may sungay siya sa paningin ko. Oo. Diba? Pero ngayon, Hindi, naiintindihan ko na siya ngayon, lalo na sa mga pamangkin ko.
Oo, Diba? alam mo na. Yung sasabihin ko talaga na, kung ako yung nanay ko, ginulpi na kita, day. Pero kasi mali, di ba? Ayoko na rin iparana sa mga pamangkin ko, lalo na dun sa pamangkin ko na close sa akin, kung ano yung naranasan kong palo nung araw. Pero if I had the chance na ipakita yung dating pagdidisiplina sa amin, papakita ko. Pero kung ikaw masusunod, paano ka magdidisiplina ng anak mo? Parang pag sinita ko rin na malo, parang mamamatay. Oo, pwede ko mag-aagaw buhay. Ako, Paano ka magdidisiplina? mixture ng cool at saka mahigpit. So Kasi- half-half pa rin. Oo, hindi mo pwedeng puro higpit lang. At Kasi, hindi rin pwedeng puro cool lang. oo, kasi diba? naranasan ko eh. Ako nagtanim ako ng sama ng loob dahil sobrang higpit nga. 'Di ba? Puro palo. Dalagang Pero- Pilipina eh. Oo, syempre ganito kaganda papaluin mo. Oo nga naman, di Diba? ba? Yung mga bisita natin from Miriam College. Sukol-sukol. Oo, duduwal sila. 'Di ba? Ganda 'di ba? Sabihin yung no. Charik. 'Yon. Siyempre hindi pwedeng puro kaluwagan lang din kasi siyempre kapag puro kakaluwagan lang, 'di ba? Aabusuhin naman ng bata. So ipakilala mo kung papaano yung pagdidisiplina sa inyo. Sa amin sa Star Cinema, Oo, ano meron? para kung Olivia Lamasan sa ganitong itsura. Ayun, hindi. Kailangan lang talaga kailangan siguro pakinggan mo din yung boses ng anak mo. Pero hindi, yung proper communication. Yes. Kasi sa amin dati walang komunikasyon. Nanay ko lang. Pag sumagot ka, Talaga? sasagot ka. Di kayo mga nanay dati, no? Kapag di ka nagsasalita, lalabang ka. Pero tignan mo naman, ang titino ng mga napapalaki ng mama mo. Pero may trauma. Sobra ka. Tita Grace. Hindi, ako feeling ko ng panahon ni Tita Cora, yun yung panahon na nag-iiba ng mundo eh. Oo. Ngayon kasi ibang era na eh. Iba na yung era, no? Kasi nung panahon ko, pag napapalo, ako pinakamalala na gulpi sa amin eh. Oo, di ba? Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Di ba? I take it upon myself to realize na may trigger lahat kung ba't ako napalo. Di ba? May ginawa ako, ba't ako napalo. Although, syempre, habang pinapalo ka, masama loob mo. Diba, meron ba naman napalong tuwan-tuwa sa palo? Di wala naman. At diba? dapat naiintindihan mo kung bakit ka nasaway or napalo. Diba? Sa akin kasi dati, kaya ako nagtanim ng sama ng loob, habang pinapalo ko, yung sa kong kapatid, yung bunso si Tumatawa. Jeff. Tumatawa. Sino tumatawa si So Jeff? sabi ko, bakit ako lang? Si Jeff. Dalawa tayo nag-commit ng crime eh. Di ba dapat sa atin inuubos yung sinabak na kahoy? Bakit ako lang? Mas kaya ko? Sacrificial lamb. Pero alam mo, okay na lang din yung ganon. Kasi ngayon, kapag may chance ako, pinapalo ko na din si Jeff. Ako na mismo gumagawa nung dapat nangyari sa kanya. Gantihan na lang. Oo. Bumabawi ka na. Oo. Pero Oo yun- din ako. Pero ito, ako naniniwala ako na going back to Harvey. Oo. Kung if you want to happen, things to happen your way, di ba? Ikaw ang Then mahindigan. plan for yourself. Oo. Ikaw. Sarili mo. Oo. Ikaw yung maghanap buhay para sa sarili mo. Para magkasay ka. Di ba? Kasi ngayon, tinan mo, malalaki na kami. Hindi na para sabihin na nanay namin yung mga bagay na gusto niya para sa amin. Guidance na ngayon. Oo, pero Kasi na-prove na namin na on our own kaya na namin. at saka na-instill niya na sa mga utak ninyo kung ano yung tama at mali. So, Oo, bumukod ako. nadala nyo na siya. Oo, Diyos ko. Alam mo si Tita Cora ang pinakamalakas ang loob sa amin. Sumusugal ako. Oo. Siya yung nawawala ng 2 taon. Ay, Oo, grabe dahil- yung 2, 3. taon. Oo. Pero namimiss mo sila nun sa 2 taon. Hindi. Oo, hindi kasi nag-i-enjoy siya nun sa buhay eh. Nag-enjoy ako sa buhay ko. At saka, nare-realize ko na lang nung, Christmas ngayon, di ba dapat nasa pamilya ako? Oo. Doon ganun. sa mga Pero, ganung event. inuubos ko na lang sa trabaho. Ganon. dineded mo Pinarealize muna. sa akin Oo. ng pagkakataon na, ay, kailangan mo din pala ng pamilya. Oo. Pakikita na namin sa'yo may kalbo na siya. Ba't yan Oo. ang gupit mo? Tsaka, ganito nagpa-semikalbo. Olivia Lamasan to. Pak. Oo. Pero yun nga, balang araw marirealize din ni Harvey kung ano yung mga tinuro sa kanya ng mga magulang niya at kung bakit yun ginawa. Oo. Diba? Pero hindi siya mali sa nararamdaman niya. Oo, Hindi siya tama. mali. Hindi siya Kaya mali. Kaya nga sabi ko, kausapin mo yung magulang mo. Kasi ito, napaka-importante ito sa magulang at anak. Kasi 'di ba, hindi na sila nag-uusap kung minsan yung mga ibang kabataan ngayon tsaka mga magulang. Depende din yun sa magulang. Minsan, si Aling Dorinel, ayaw din nung kinakausap siya ng nanay. Oo. Meron, Alam alam mo, naniniwala ako dyan, may mga magulang din kasi na hindi tumatanggap. Ay nako. At meron din namang mga anak na hindi nakikinig. Oo. Mm. Kumbaga, both sides, Oo. 'di ba?
Kung ganyan din lang, di maghiwalay kayo magnanay, di ba? Kaya nga, adult ka na, 22 ka na eh. Oo. di ba? Kung if you think you're adult na you can handle things, go. Pumunta ka sa ngayon sa Facebook tsaka sa TikTok, di ba? May mga 22 years old na ano tawag nito? Ano yun? Tita Cora? Motivational speaker na. Oo. Di ba? Pero hindi naman mayaman. Correct. Oo. Hello po sa mga nagmo-motivational speaker. Kung Napaka-self-righteous. itong paraan para yumaman, di na ba siya mayaman? Lo! Sa sarili baka may tinamaan. Di ba ang daming ganun, no? Di ba? 5 signs na mahal ka ng jowa mo, single naman. Sus! Gilan nyo yan! Grabe. Oo. Alam mo, Diba? naniniwala ko dun sa sinabi ni Papa Jackson noong nakaraan na kung matigas ang ulo mo, dapat galingan mo. Hindi yung, di ba? Tama, yung pasaway ka na nga, di ka pa nagtitink ng right, doon ka sa far away. Oo. Doon ka sa malayo, Saan ba yung gigigil far ako sa'yo. Ganon. Saan ba yung faraway land na yan? Ganon. At Nawala na tayo ng tayong picture lahat. sa Oo, live. di ba? Nawala na tayo sa far Ayan, away. nawala na. Oh. But anyway, to you, Harvey, bahala ka. Kaya ano yan, tawag nito, ano ba course niya? Hindi niya binanggit. Oo, di ba? Kasi kung nag-college ka ng 18 ka, by now dapat graduate ka na eh. So pinapaaral ka ng magulang mo, don't expect them na walang say sa iyo. Correct. Halimbawa, pinag-aaral ka 4th year, o assuming na 4th year ka ngayon, hindi ka tinamaan ng K to 12 o 4th year ka graduating ka, di ibig sabihin gusto lang na magulang mo na matapos yung pag-aaral mo ng walang hiccups, di ba? At saka baka mamaya ipagpasalamat mo pa yung paghihigpit din nila sa'yo kasi hindi ka mapapariwara. Minsan kasi ganun eh. Minsan naman pag sobrang luwag, syempre ang mga anak sinasamantala, okay lang naman sa magulang ko eh. Na ito yung gawin ko, ito yung gawin ko eh. So minsan, lumalagpas sila sa limit nila dahil iniisip nila okay lang lahat. Okay diba? lang naman Madali yun. din silang mag-influence ng Oo. iba. Kasi nga, okay lang lahat. Nanay ko pinagpapasalamat ko na pinalo niya ako noon. Yun nga lang, kapag nakakita ko ng sinibak na kahoy ngayon, Oo. nginginig ako. Ay, trauma. Pero alam mo, yun lang yung ano. Kasi sila naman, di naman nila makontrol yun dati kasi namuhay sila dun sa old na ito yung style ng di ba, ng parenting. Ang tawag dyan ay corporal punishment. Kaya Sinabi ko sila. sa inyo, di ba? Yan tawag. Ano yan eh. I think nasa batas yan natin eh. Na to a certain degree, ang Di ba magulang... hazing ang tawag doon? Iba yun. Hindi Corporal siya. punishment. Nasa batas yata natin na to a certain degree, parang kumbaga right ng magulang yan. May bigay sa anak. Tanong mo mga estudyante, may napapalo pa ba sa inyo? Oh, Meron see? pa din? Ay, hindi. Napaluhod kumbaga kayo sa thumbtacks naabutan nyo before. pa. Hindi naman thumbtacks. Push Sobrang- pin naman. Naabutan pa nila yung yung era na napalo Di sila. meron pa rin naman malo ngayon. Actually, yung mga estudyante, sino nagpunta rito na nakaraan, taga-FU naman, di ba? Nag-interview sa akin mga estudyante. Yung isa doon, hanggang ngayon, college na napapalo pa rin. So meron pa rin mga natitira. Pero hindi siya sumasama ang loob sa magulang. Parang para sa kanya, parang tanggap yata niya na ganon. tanggap yata niya na parte ng paglaki niya yon. Tsaka alam mo, Pagpalo sa'yo, sabi, ay daddy. Siguro iba naman yung liwanagin natin kasi baka may mga bata magalit sa atin. Iba siguro yung may papalo ka na, kumbaga may injure ka na. Kaya baka papaluin ka sa puwet, normal naman yun eh. Di ba? Ay, gusto ko yun. Tinan mo si Tita Cora. Sinampal ko ng tsinelas dati yan. Lumaban ka? Sa mukha. Ha? lumaban ka. Siya lumaban Wala akong siya. madampot na chinelas. Hindi, kasi sumagot siya kay mama namin. No kasi yun eh. No yun sa amin. Ako, hanggang ngayon yung kuya ko, ako nagbabayad ng bumbil ng bawal ako sumagot sa kanya. Walang sumasagot sa nakakatanda sa amin. Oo. Bawal yun. Tsaka na, pag hindi na kayo nag-away, papaliwanag ka. But you don't actually talk back pa sa nakakatanda. Correct. Ano yun? Non-negotiable sa angka namin yun. Ikaw, kung ikaw mamamalo Kung ka sasampalin ngayon. ko yung panganay? Yay, good idea. Kung kaya na modern, na tayo, pipiliin ba rin pang mamalo? Or ibang klaseng disiplina? Makikipag-usap ka lang? Mamamalo pa rin naman ako. Sa pero puwet, ganon. Hindi. Kapag kung ano mahawakan ko, pag thermos. Grabe naman! Gano'n na. Hindi. Ano na lang siguro, pakiusapan. Konting pagtataas ng boses, Oo, ganon. konting higpit. Pero ayoko kasi ng palo. Ayoko talaga ng palo. Ako hindi din, ko kaya. ako naman, sa akin lang, hindi ko din kaya mamahalo. Tinry ko siya before kasi yun yung pag nakasanayan mo, parang yun yung gagawin mo eh. Nakukonsensya nga ako sa pusa. Hindi ko kaya. Diba? Oo, hindi ko talaga kaya. Kaya pag gano'n, halimbawa medyo nakikita ko na, medyo lalakas yung boses mo at medyo may irap, ay, wag mo kong kakausapin. Hindi kita kakausapin kahit hawakan mo ako. Oo, bahala ka sa buhay mo. Yun yung disiplina ko naman. Kasi hindi siya magtatanda hanggat mo, halimbawa, inirapan ka ng anak mo tas okay lang sa'yo. Ikaw ba napapalo ka sa Chichikahin mo puwet? pa. Ay, Oo naman dati. So ako, Dati. hindi ko talaga kakausapin at all. Bahala kang lumapit, ganon. Yun naman ang style ko, ganon.
So, kanya-kanya lang din yan, no? Basta sumunod kayo sa mga magulang nyo. Huwag Correct. kayong bastos. Irespeto nyo kasi ang mga magulang nyo, hindi sila forever nandyan din. At saka magiging magulang din kayo. Yes. Mararanasan nyo yan. Oo. Ako nga hindi pa nga naging magulang pero naranasan ko na. Sinasagot-sagot ako ng pusa. Talaga? Ganon? Oo. Grabe naman yan. Matigas ulo ng pusa nyo. You're a bad pusa. Anyways, siya sana nakatulong tayo kay Harvey. Hindi tayo nakatulong sa kanya. Harvey, nadami na tayong sinabi. Ewan ko na lang. Napagulo natin ang buhay niya. Oo. Harvey, Kaya mo siya magrebelde. if you think you're 22 years old na and you can handle things, yan. At kasabihin mo din sa mga gulang mo kung anong nararamdaman mo. Alam nyo, Pag dumating yung panahon na pera mo na ginagastos mo, may say ka eh. pero alam mo, naniniwala pa rin ako na kailangan nating i-practice yung pakikipag-usap sa mga magulang at sa mga anak. May pera ka mang binibigay o wala. O wala. Tama. Yes. Yung communication na yan. The kailangan- foundation is respect. Yes, mapaigting yan. 'Di ba? Yon. Kasi piniplease natin yung mga kaibigan natin, piniplease natin yung boss natin, piniplease natin yung ibang tao. Why not gawin mo sa anak mo? Why not gawin mo sa magulang mo? Correct. Take extra effort to do that, 'di ba? Hindi lang sa mga hindi mo kadugo at hindi mo kaano-ano. Pero amin mo, Gawin minsan, mo rin sa kadugo mo. mahirap kasi sa pag-family. Actually, Even yung apologizing, it's not really easy sa family members. Sometimes, yung apology can come in a form of like smile na lang. I Yun na yung think pinakasorry depende mo, yun kung pinaglo- paano yung dynamics. kayo. Yeah, depende sa dynamics. Kasi sa amin sobrang dali mag-sorry ni David eh. Ako yung Sobrang kapatid dali. ko si Jeff, nagsusorry siya nitong nakaraan. So, pag tumanda na. Oo. So, I think, sasanayin Tama, mo lang. tama. Si Pag Jeff, sinanay mo yung dynamics nyo ng family na gano'n, na nakakapagsalita, nakakapag-I love you, nakakapag-sorry, it will go on eh, di ba? It will go on. Si Jeff So, nagkasorry na pala. Kasunod nun, baka may 1.5 ka dyan, no? Actually, yes. Pa-Gcash naman. Ayun, blinak ko tuloy siya. Thanks, bye. anyways, thank you so much, Tita Cora and Papa Jackson. Walang ano man. Thank you so much, Madam. Punta ka na sa meeting mo sa creative production ng pelikula. Producer na producer. Akala ko kanina wala pang microphone. Producer na producer ka ngayon eh. Yes, we're doing a movie and Is this a rom-com? no, horror. Ay, Anong charing. title ng horror? Pero abangan yung mga pangga, may mga gagawin kami in the future. Yes, abangan niyo po sila sa Baklitas, 11 a.m. hanggang 12 noon. And tomorrow meron kaming guest artist. Ayan, abangan nyo. Bukas ko na ipapaalam or bukas nyo na malalaman kung sino yung guest artist namin. Kanina, guest namin si Ma'am Wilbert Tolentino na umawit ng Kain Tayo. Ayan, suportahan po natin yung kanyang album. Ayan, at yung kanyang single ay pinapatugtog na natin dito sa 106.7 Energy FM Manila. Ayan. At dahil dyan, gusto ko rin batiin, pa-shoutout daw kay Ma'am Elsa ng Wakwak Housekeeping. Sabi ni Dandan, sobrang lakas daw ng Energy FM dyan. Hello sa mga wakwak. Yes, naka-speaker tayo dyan. Hello kay Ma'am Elsa ng Wakwak Housekeeping. Ay, hello din sa aking sa aking jowa na nandyan ngayon sa France. Ay, wow, taray. Yes. Sana all. Sana nga. Team Amiga, KJ Moms Friday, Team Sabawa, Team Beshi, pinapabati ni Mami Lorna. Hello po sa inyong lahat. Ay, si Aling Olet, happy birthday. Oo nga, ayan. Anyways, may babatiin ka pa, girl? Wala na. Okay, thank you so much. Susunod na po ang Jimshi. Again, ako po ang nag-iisang chicks ng radyo. Si Gandang Kara at si Tita Cora. Natulala ako. Pop Smear Royal. Yes. Dito lang yan sa number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Energy. Nawala eh.